day mga ka-EA support today's video. So meron tayo ditong kakaibang kalapati ngayon sa ating flyers loop mga ka-EA. Ayan nagpabarakuhan sila rito. Ito, ayan mga kalapatids, kakaibang kulay na kalapate, rare color. Ayan mga kalapatids, ayan white bar ba yan or something or barless, di ko alam, mawari kung ano yan Ayan, so bago natin puntahan yan mga kalapatids, ito nakapag-setup na tayo dito syempre na ating pakain ng tubig tsaka kung ano pa man. Ayan, nakapaglinis na rin tayo dito, kaya lang meron tayong lugon na breeder ngayon dito. Hindi ko mawari kung ito or ito kasi ayun puti Ayan, so meron din tayong mga in-adjust mga kalapatids na setup gawa na nagwalay nga tayo ng mga young birds natin. So ang naiwan na lang na hindi ko pa binabaklas sa magulang is ito, yung Old Line Victor Lim Jelle Jellema direct Sir Dennis Palma. Ayan, pero by next week na to. Yan, nahanapan ko pa sila ng possible na pwesto. So dito nawala yung breeder natin na B2Go, yung foundation bird natin na si Weapon X, tsaka yung nakakross dun sa Jerry C. Ayan, kasi nilipat ko na sila dito, ayan, sa hiwalay na breeding section. Ayan so pabugan na to within this week. Ayan yung tatay mismo ni Bato Say. So dyan na sila mamamalagi kasi aayusin ko. So totally ang plano is stock bird section naman talaga tong ilalim, hen and cock. So dahil nagkaroon lang tayo ng konting mga kaguluhan ng mga nakaraan na nag-aayos pa lang tayo ng mga ibon. So ayan, ginawa na lang natin munang VIP breeding section to. Pero ito tatanggalin ko rin pag naipisa nila yung last clutch nila dyan. Ayan, yung dalawang young bird dyan meron na may-ari, shoutout kay Sir Paul. Yung ibon o yung ipipisa nila dyan na huling clutch, yun yung wala pa. So open naman tayo for pasok-sok. Both Sir Dennis Palma na yan mga kalapatids. So yung mga winalay natin ng mga ibon, ito. Ayan, ayan, pare-pares may mga may-ari na to agad mga kalapatids. Ayan ayan, kay Boss Ninong to. Ayan, yung kulay pula. Next week papadeliver na natin. Yung isang nasa kaliwa naka BBC Southbound, pipikapin na rin yan bukas. Tapos itong nasa kanan by first week or second week ng June, pipikapin na rin yan mga kalapatids. Ayan, so ano po ba? Ayan, yung pa-trending bird pala natin mga ka-EA. Ayan, etong nandun sa bandang dulo, possible hen. Ayan, full sib din niya yung kulay pula ko sa flyers loop. Ayan, bukas na yung laban yan, Merkules ng gabi. Ito, nakasuksok ng South Banded, pipikapin na rin to by first week ng June. Ayan, meron na rin may-ari niyan mga kalapatids. 6:35 AM. Ayan, nagkakagulo sila dito. Hindi ako nagparonda kasi may plano ako bukas mag-toss. Ayan, ito, full sibling to, speaking. Nung pinakita ko pula dun sa breeding section. Ayan, magtutos ako bukas. Baka meron tayong makasama na mag-toss sa DRT. So, ang original plan is dapat Philippine Arena. Pero may mga gustong sumabay. So, may nag-confirm na dalawa pero ipapalo up ko sila bukas kung tuloy talaga sila makakasabay sa atin sa DRT. So possible yun na yung last na toss natin sa mga ibon natin sa Team North, and then magre-relay na tayo sa club training na mga kalapatids, which is sa TDFC or BBCM. Ayan, nag-aantay na lang tayo ng final schedule. Ayan, so meron nga tayo dito mga kalapatids na off color. Di ko alam kung rare color ba siya. Ayan, tanawin nyo nga kung anong tawag sa ganyang kulay mga kalapatids. So ayan, naka BBC banded po siya. Ayan, Lop Visitor. Ayan mga kalapatids, Lop Visitor siya. So speaking of Lop Visitor, actually hindi ko talaga siya Lop Visitor dito sa Lop, no? Meron lang nag-turnover na isang tropang kalapatids na concern na Lop visit sa kanya to last 2 days ago. So medyo critical lang kasi gusto sana niyang patrace yung ring band number, kaya lang baka commercial ring lang, pero BBCM banded kasi siya. Pero yung mga lumabas kasi ng mga BBC band sa amin itong mga nakaraang season is merong inner ring. Ngayon pa lang naman 2026 na ilalabas ng mga ring band ang walang inner ring. Ayan, no? So check nyo nga mga kalapatids kung anong tawag sa gantong kulay. Ayan, no?
O, ayan. So, BBC band siya na kulay blue. So, dapat kung BBCM, kagaya nun sa amin, ayun, ganun. Kaya lang BBC lang siya. Di namin mawari kung Pampanga ba yan or Nueva Ecija. Kasi wala kami idea sa itsura ng singsing ng ibang affiliates ng BBC. Ayan. So, mangyari, 2024 series pa siya. Pero kung makikilatis niyo yung ibon, mga kalapatids, young bird, hindi pa tapos magbihis sa'yo, no? Pakintab pa lang yung leeg niya. So, kung merong nawawalan ng kalapati ng gantong kulay, PM nyo lang ako sa ating Facebook page. Willing po tayong isoli. Actually, willing si Boss Henry Pidjong na isoli nga to sa tunay na may-ari. So, kaya na-turn over sa atin, mga kalapatids. Pwede naman niyang pakawalan ito nakaraang araw. Ang problema, dahil young bird nga, baka hindi totally na makabalik sa tunay na may-ari. Baka mapadpad lang din kung saan, tapos lalo nang mawala. Ayan, So, 2024 ban siya ng BBC. Wala siyang inner ring. So, kung sino yung nawawalan, PM nyo lang ako sa ating Facebook page. Bigay nyo lang yung complete details ng ibon. Ayan, isusoli na natin to. Ayan. Nandito siya, nakalocate sa loft namin, or loft ko, sa San Jose del Monte, Bulacan, mga kalapatids. Pero hindi ko masabi na good yung condition niya kasi base sa ilong medyo parang nagtutubig or medyo maputla, unlike nung mga warriors natin yan, namumuti or namumulbos. Ayan. Pero maganda hipon ng ibon, pero yun nga, nahanapan ko pa kasi siya ng pwesto dito sa may kabilang section ko kasi full slot nga tayo, so hindi naman siya pwedeng maglagi dito kasi lahat na nandito natin is panlaban, pang north and pang south natin yan, mga kalapatids. Ayan, ayan yung ibon, gandang kulay, di ba? Actually, pwede talagang pang interesan to ng kahit na sino, lalo na yung gantong kulay. Ayan, rare color ba yan o regular off color lang yan ba? Hindi namin masabi. Ayan, shoutout kay Boss Henry Pidjong. So, baka dito meron tayong tanggalin na young bird. Total, panlaban naman to. Naipadala sa atin na isang tropang kalapatids din. Excess bird niya. Actually, nagkaroon siya ng problem recent. Naglipat sila ng bahay. So, supposedly, ililipad niya yun sa mismong loft niya. Dahil naglipat nga sila ng bahay, hindi niya na to maipapa derby. Ayan. So ito pinadala sa atin last week, Wednesday, day off ko. So naka-quarantine lang to ng 1 week, then inobserbahan natin, okay naman yung kondisyon niya, wala naman siyang problem. Baka itong slot na to, dito natin muna for the meantime ilagay yung off color na loft visitor na nanggaling dun sa tropa habang wala pang nagki-claim. Pero siguro magbigay ako at least 1 to 2 days, na magantay ng tamang tao na makakapag-send kung kanila ba talaga yung ibon. So, paki-share na lang yung video para at least, di ba, mapanood mismo ng actual na may-ari. So, malaking bagay din kasi talaga kung may solid natin sa tunay na may-ari. Malay nila, malay natin, panlaban pala yun or future stock bird pala yun na nakawala lang kasi young bird pa nga, mga kalapatids. Tama po ba yun? A few moments later. Ayun, mga kalapatids, nagpakain na muna tayo dito. Yung iba, pagre-replace natin ng pwesto na young bird, pinakain ko muna. Kasi pag nilipat ko siya dito, hindi siya makakain. Ayan. So may nag-comment din pala sa atin last time sa ating Facebook page, buti daw wala tayong amoy dito sa loob. Actually, monitor kasi talaga yung linis. Ayan, di talaga tayo nagpapabayan ng linis ito. Daily to. Yung maghapon na dumi nila, kinabukasan ng umaga, nililinis ko. Ayan, kaya hindi talaga tayo naiistakan ng dumi. Wala naiiwan na amoy. Tapos may ginagamit tayong panlinis dyan pag nag-aasikaso tayo. Yung Actinovac na gamit natin galing sa Microbest. Pero pag naubos yun, gumagamit ako ng ganito. Yan, color safe na Sunrox. Walang amoy yan, pero konti lang nilalagay natin sa plain water. Yun ang pinapanlinis natin. Ganun din dito sa mga poop tray. So ito, twice or thrice a day ang linis niyan ng mga poop tray na yan. Kasabay na ito. Ayan, sinanay yung katuwang ko na maglinis dyan, mga kalapatids, sa ating breeding section. Kasi sila yung mas maraming dinidischarge na dumi. So ito, hindi naman masyado. So makikita nyo na lang dito yung mga bagong droppings na. Actually, ayan o. So di pa tayo nagpakain, iniwan natin sila na
wala pang pakain kasi schedule ng kain na nila ngayon is 7:30. So meron na silang subject na oras para pakainin para pagdating ng training, pooling, derby, hindi na tayo mahirap magpapasok sa kalapate. Dinidisiplina natin yung mga ibon. Ayan. Tapos yun nga lang, kailangan lang talaga mag-ipon ng tubig dito kasi may oras na yung tubig dito sa amin sa San Jose del Monte. Ayan, Bulacan mga kalapatid. So ayan, yung status nung loop natin dito. Tapos, ayan, ililipat na natin to mamaya. Ayan, yung bisita natin. Pero yun, kung sino makakapag-PM anong importante, makisoli talaga natin to sa tunay na may-ari, itong ibon na yan. Ayan, sana maibalik natin agad.